Maraming salamat. Sir, ang wish mo sa birthday mo, sir? Of course, better Philippines for everyone. Diba? We wanted to have a better Philippines for every single Filipino. Kasi they deserve better. So tingnan natin, dapat yun ang isipin ng lahat ng ating mga leaders. Pero sir, birthday mo, ikaw pa namigay. Oo, ganoon naman talaga eh. As leaders, we do not ask kung ano ang tatanggapin natin o kukunin natin. We should always ask ano yung mabibigay natin. And we will live by those principles that we will always look for things for us to give. The blessings God has given us is not for us lang talaga eh. It is our responsibility to share it with the rest of the world. Marami pa bang mga Meron. This November, meron tayong ibibigay na mga rescue vehicles sa napakaraming mga barangay. It is my dream that all the barangays of Sultan Kudarat will be equipped ng lahat-lahat ng kailangan nila for rescue and emergency services. Nakikita natin ngayon, iba na ang panahon. Napapadalas na ang lindol, napapadalas ang ating mga bagyo at napakarami pang iba. The only thing that we have to do as leaders and public servants is for us to be ready for anything. At the end of the day, the people will look for the government, look for the leaders, at dapat tayo handang-handa magbigay ng serbisyo. Boy Scout na nga, di ba? Laging handa sa anumang panahon. Meron ako nakita sa schedule mo, sir, sa kalimutan, yung mga prosthetics, magbibigay kayo. Meron. Patuloy po, meron po tayong bagong kamay, bagong paa, bagong buhay na program sa lahat po ng putulan ng paa at kamay. We will be giving out free prosthetic legs and prosthetic arms sa lahat po na nangangailangan. And this is not exclusive to Sultan Kudarat. It's open for everyone. So lahat po, kung kayo po ay taga Davao, kung kayo po ay taga Cebu, taga Manila, kung nangangailangan kayo ng prosthetic leg at prosthetic arm, we will have this program on November that we will be distributing them for free. So yan po ay isa sa mga legacy program ng Provincial Government of Sultan Kudarat in partnership with Kamalayan Foundation. So ito po ay gagawin natin para mabigyan natin ng bagong buhay ang lahat po na naputulan ng kamay, perhaps dahil sa sakit o dahil na disgrasya or whatnot. We will make sure na hindi po sila mapag-iwanan. Katulad ng pamilya na walang iwanan, we will make sure that we will be able to walk together with them. Yes, sir. Sir, doon kami sa flood control project kanina. Opo. And the engineers and the people that we talked about earlier, sinabi nila na napaka-hands-on nyo daw at mahigpit kayo sa implementation ng project. Correct. Lalo na sa mga contractor. Why is that so, sir? Exactly, kasi ito yung sinasabi namin sa national government. The local governments, provinces, municipalities, pati barangay, kami may responsibility sa taong bayan dahil kami yung araw-araw nakikita ng taong bayan. Alam namin kung anong problema. Hindi naman pwede na makakaroon ng programa, proyekto na hindi namin alam. Kasi tatanungin nila, saan napunta-punta ng bayan? Pati kami hindi namin alam dahil hindi lang nagkaroon ng coordination. Those processes are in place there to make sure that there's transparency. Alam ng lahat kung anong programa. Pangalawa, there's accountability. Alam natin kung sino may kasalanan at kung sino gumawa. At pangatlo, gusto natin ipakita sa lahat that there is coordination between the national and the local governments. Kasi kung walang coordination, ay sabog yung programa. Hindi naman tayo pwede sabog lang sa lahat ng ating binibigay. Pondo ng bayan ang ating pinag-uusapan. We will make sure that every single peso is spent wisely. Hindi lang yung for show. Hindi lang yung for compliance. Ang dami ngayon mga politiko na sa camera lang, yun ang gusto lang nila. Sa atin, yung camera nandyan lang yan, but at the end of the day, yung nararamdaman ng taong bayan, yun yung mas mahalaga. At the end of the day, will that flood control be better serving our constituents? Ilan ba ang natulungan yan? May feasibility study ba yan? Kaya nga nandyan ang local government to make sure na ang project na yan, hindi lang sa maayos ang paggagawa, kundi maraming matutulungan. Kasi isang bagay po yung maayos. Pero pangalawang bagay is, ilan bang mga Pilipino ang kanya masaservisyoan? And that is how the local government should work. Tinatanong natin, perhaps we will all have our very own investigation or we will make sure that the things will be transparent and accountable for. Kaya ito po ang ginagawa natin that the local government is hands-on is to make sure that these are real projects giving real services to our people. Alam mo, nakakalungkot na may mga flood control scandals here and there. Diba, narinig natin kung ano nangyari sa Luzon. Ang sabi nga ng DPWH, more than 400, 500 ang naitalang ghost project or substandard. Napakasakit sa puso. Problema tayo sa baha, dahil meron mga programang ganyan. We all know the sentiments of the Filipinos, but at the end of the day, hindi tayo dapat maghugas kamay. Dapat, meron na tayong ginagawa. That's why here in Sultan Kudarat, wala pang controversy, wala pang skandalo, we are already doing it.
prevention is better than cure. Binabandayan na natin ang lahat ng mga programa. Ngayon, kausap natin ng iba't ibang ahensya. Hindi lang dapat ito sa DPWH. Dapat ganun din sa DA, ganun din sa DOH, ganun din sa DSWD, sa DOLTOPA. Lahat ng programa ng national, dapat alam ng lokal. It's not only the infra, pati yung mga ayuda, dapat alam ng lokal. Kasi ang lokal po nakakaalam kung sino talaga nangangailangan ng tulong. That's why there should be coordination, there should be consent, and even acceptance from the local government units that we have. Sir, may ICI. Willing ba ang provincial government na yung ICI is always welcome to investigate all things in the whole country. Kasi kailangan talaga, actually, dati na dapat may ICI. From the very beginning, meron naman dati yung Anti-Corruption Council or whatnot. Ngayon may ICI. Dapat lang kasi even without the ICI, dapat nagpa-function pa rin yung checks and balances natin. So sige, I salute na may ganyang efforts and I'm very supportive. Dapat na nagawa na yan even before. But nevertheless, nandiyan na yan. We will support, as all local government units will support transparency, ganun din dapat ang ICI. We will support them, we will ensure that they do their work, and we will ensure na dapat yung managot ay mananagot. Sir, you are doing halal governance dito po sa SK with your family and you. Saan papasok po yung anti-corruption efforts sa halal governance at bakit ano ang threshold ng galit ng halal governance sa corruption, sir? Well, there's a major prohibition against corruption. Meron nga akong hadith na maalala mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat matakot ang ating mga leaders dahil itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin kung ano nga bang ginawa natin and our capacity. Katulad ng panahon ni Umar ibn al-Khattab, pati nga kung merong kambing dyan na nagugutom, natatakot siya na baka itatanong sa kanya ng Panginoon, bakit nagutom yung kambing na yan? Bakit hindi mo pinakain? Kambing na yan, how much mo yung taong bayan? Kung ang taong bayan ay ginuto mo dahil inuna ang sariling interest, di ba? Napakalaking kasalanan. That's why in halal governance, transparency and accountability is very, very important in public service. Kasi at the end of the day, this is not only the trust given to us by the people, it is also a trust given to us by the Almighty Creator. Kaya nga, in our halal governance programs, gusto natin na magkaroon ng ISO certification na hindi lamang po tayo nagsasabi ng documents dito sa national or government level lang natin. Pati sa ISO, pinapacheck natin kung ano nga ba ang tamang ginagawa natin at kung ano mali para maayos agad. Pangalawa, we ensure na ito ay open for everyone's eyes. Yung bidding natin ay dapat naka-livestream. Lahat po nito ay magiging transparent sa taong bayan. At pangatlo, pag sinabing halal, wala tayong pinapabor. As long as the government, hindi sila malugi, hindi malugi ang taong bayan, hindi malugi ang ating mga contractors, sige, walang problema. Karapatan nila kumita. But not to the extent na masacrifice ang serbisyo para sa taong bayan. Yun pong ibig sabihin ng halal governance, na ito po ay ramdam ng lahat, nakikita ng lahat, at malinis higit sa lahat. So yun po ang ating ipagpapatuloy. It's perhaps what we do here is not the perfect, but at least we're doing something that we can say must be replicated in all of our subordinate local government units. Sir, what's the assurance of the provincial government under your leadership sa gitna po ng mga lumalabas ngayon na issue ng corruption? Of course, nakakalungkot, di ba? Affected din ang ating mga business sectors, affected ang bawat Pilipino kasi corruption is the killer of all. Hindi lamang po yung mga government projects ang nadadama dyan, pati ang negosyo, ang economic empowerment, damay talagang lahat dyan. Our thrust here is that we will make sure that people will be held accountable for. Even on our own level, we will make sure, hindi na natin antayin na gagalaw yung national. Tayo mismo gagalaw na. It should be noted that yung leaders kasi, hindi kasi yung credit ang hinahanap blame. Hindi pwede yung hugas kamay. Ngayon, daming naghugas kamay nakakainis. Alam naman namin yan kung sinong loko-loko. But at the end of the day, kami naman dito sa lokal, ang hahanapin na lang natin dito ay kung ano magagawa natin para magkaroon pa tayo ng transparent government. In our own level, maybe in our 250 barangays, in our 12 subordinate local government units, or the provincial government, we will do things to ensure na makita ng lahat that we are standing firm in our principles, that we are against corruption in all shapes and in all forms. Yan po para sa pagka-apply ng mga trabaho, pagdating sa pagbabayar ng taxes or whatnot, we will make sure that law will be applied equally for all Filipino citizens. So last na lang, Kalimutan Festival is up and coming.
Anong mensahe po ninyo, sir, sa ating Yeah, mga please kababayan? visit Sultan Kudarat. Our thrust now is to make sure that tourism is a tool for economic empowerment. Ang pagbisita po ng iba't ibang mga Pilipino sa aming karating mga probinsya dito sa Sultan Kudarat Province ay ito po ay sumusuporta sa ating micro, small and medium enterprises because we have to take this opportunity to support our local industries. Ang piyesta na ito ay hindi lang gastos na para lang sa wala, but it should be spending funds or investing in a way to make sure na yung local industries ay nabubuhay. Katulad po ng coffee, katulad ng ating food bazaar at napakarami pang iba. So we will make sure that happy ang ating mga negosyante, happy din ang ating mga taong bayan. We have prepared surprises and I would like to invite everyone to join and see Kalimutan Festival when the world meets in Sultan Kudarat.